Pero ang sabi ni Propeta Muhammad, ginang, higit mong katakutan ang darating na araw ng paghuhukom. Dahil sa araw ng paghuhukom, habang buhay na susunugin ang anak mo sa ginagawa niya sa iyo. Pero kung mapapatawad mo siya, inshallah, God willing, baka patatawarin din siya ng Allah. Kung bakit ko niyakap ang Islam, dahil katulad nga ng nasabi ko kanina, unang-una, ang turo kung sino ang dapat sambahin. At pangalawa, kung papaano sasambahin ang tunay at ang nag-iisang Panginoong Diyos. So, ang isa pa rito, ang tungkol sa aral ng Islam, tungkol sa pagmamahal sa magulang. Dahil sa Islam pala, kahit na magdasal ka ng 5 beses, dahil ang mga Muslim, inuobliga na magdasal ng 5 beses sa maghapon bilang pag-alaala, pagpapasalamat, pagpuri at pagtanaw ng utang na loob sa Panginoong Diyos. So, ang isang nakaakit pa sa akin ay ang tungkol sa pagmamahal sa magulang. Dahil ang turo ng Islam, na kahit magdasal ka ng 5 beses, subalit kung ikaw ay pabaya o lapastangan sa iyong mga magulang, yung pagdarasal, hindi assurance na ikaw ay makapapasok sa paraiso. So may nabasa ako doon sa isang aklat sa Islam, yung tungkol sa mga major sins, yung mga pinakamalaking mga kasalanan. Ang isang aral doon ay tungkol sa pagmamahal sa magulang. Noong time ni Propeta Muhammad, doon sa aking nabasa, noong time ni Propeta Muhammad, peace be upon him, may isang babae na pumunta sa kanya. Ang sabi ng babae kay Propeta Muhammad, "O sugo ng Allah, pwede bang tulungan ninyo ako? Dahil ang aking husband, ang aking asawa, malubha, kritikal ang kanyang kalagayan." So ang ginawa ni Propeta Muhammad, tinawag ang 3 niyang kasamahan at sinabi na, puntahan ninyo ang husband ng babaeng ito at ipabigkas sa kanya ang shihada, yung pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah lamang at ang sumaksi na si Muhammad ang huling propeta. So nung puntahan ng kasamahan ni Propeta Muhammad ang lalaking yaon, ang pangalan niya actually ay Alqama. So nang puntahan ng kasamahan ni Propeta Muhammad si Alqama at sinabi sa kanya na kul, meaning sabihin mo, la ilaha illallah, nang ibig sabihin, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. 3 beses itong sinabi sa kanya na banggitin niya, ngunit hindi niya mabigkas. So yung kasamahan ni Propeta Muhammad, peace be upon him, bumalik sa kanya at ang sabi nila, Propeta Muhammad, 3 beses naming pinababanggit pero hindi niya masabi. Ang sabi ni Propeta Muhammad, nabubuhay pa ba ang kanyang mga magulang? Ang sabi ng mga tao, ang kanyang nanay ay buhay pa. So ang sabi ni Propeta Muhammad, maaari bang ipatawag ninyo ang kanyang nanay o ang kanyang ina? Pero ang sabi ng mga tao, Propeta Muhammad, ang kanyang ina ay matanda na at mahina pa. Baka hindi na niya kayang lumapit rito. Pero sabi ni Propeta Muhammad, basta't sabihin ninyo na ipinatatawag ko. At kung hindi na niya kayang lumapit, ako na mismo ang pupunta sa kanya. Pero nang sabihin ng mga tao sa matandang babae na ipinatatawag siya ng propeta, dali-daling kinuha ang kanyang tungkod at uugod-ugod na lumapit kay Propeta Muhammad, peace be upon him. Pagdating ng matandang babae, ang sabi ni Propeta Muhammad, kaya ko kayo pinatawag dahil gusto kong malaman sa inyo kung kamusta ang pakikitungo sa inyo ng inyong anak, yung si Alqama. So ang sabi ng matanda, Propeta Muhammad, ang anak ko, naniniwala siya na iisang Diyos lamang ang dapat sambahin, ang Allah, at naniniwala din siya na kayo ang huling propeta. Ang anak ko, nagdarasal siya ng 5 beses sa maghapon. Ang anak ko, nagbibigay ng kawang-gawa sa ibang tao. Ang anak ko, nag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan. At ang anak ko na isagawa na rin niya ang Hajj o ang pilgrimage. Pero ang sabi ni Propeta Muhammad ulit sa matandang babae, ginang, ang gusto kong malaman sa inyo kung kamusta ang pakikitungo sa inyo ng inyong anak. So nang maunawaan ng matandang babae na ang pilit na malaman ni Propeta Muhammad ay ang pakikitungo sa kanya ng kanyang anak, lumuha ang matanda at ang sabi niya, Propeta Muhammad, ang anak ko, alam niya na ako ay nagsusulo at matanda na at mahina pa. Pero pinababayaan niya ako. Samantalang ang misis niya, anuman ang nanaisin, sinusunod niya ang lahat ng layaw. So, nang marinig ni Propeta Muhammad, nalungkot siya at lumuha din. Kaya ang sabi niya doon sa kasamahan niya,
Kumuha kayo ng maraming tuyo na kahoy, dalhin nyo dito sa harapan ng matanda, at yung kanyang anak na nag-aagaw buhay, kunin nyo at dalhin nyo rin sa kanyang harapan. So sabi ng matandang babae, Propeta Muhammad, ano ang gagawin ninyo sa aking anak? Ang sabi ni Propeta Muhammad, susunugin siya sa inyong harapan. Nang marinig ng matanda na susunugin ang kanyang anak, humagulhol siya ng pagluha at ang sabi niya, Propeta Muhammad, ang bagay na ito ang hindi ko matitiis na gagawin ninyo sa pinakamamahal kong anak. Pero ang sabi ni Propeta Muhammad, ginang, higit mong katakutan ang darating na araw ng paghuhukom. Dahil sa araw ng paghuhukom, habang buhay na susunugin ang anak mo sa ginagawa niya sa iyo. Pero kung mapapatawad mo siya, inshallah, God willing, baka patatawarin din siya ng Allah. So ang sabi ng matandang babae, Propeta Muhammad, mula sa oras na ito, saksi ang Allah. Saksi kayo bilang propeta. Saksi ang mga anghel. At saksi ang lahat ng tao na anuman ang pagkukulang sa akin ng aking anak, pinatatawad ko siya. Allahu Akbar. So sabi ni Propeta Muhammad ulit sa kasama niya, puntahan ninyo ang anak ng matanda at ipabigkas sa kanya ang syahada o yung pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. So nung puntahan nila at sabihin na, Kul, la ilaha illallah, sabihin mo na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, mga mahal na nanonood, napakadali niyang sinabi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, meaning sumasaksi ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at sumasaksi ako na si Muhammad ang huling alipin at propeta ng Allah. So ayon doon sa kwento, ilang sandali lamang ang lumipas, si Alqama ay binawian ng buhay. So sa Islam, mga mahal na nanonood, ang isang Muslim kapag siya ay binawian ng buhay, ang gagawin sa kanya ay huhugasan siya, paliliguan, pupunasan, lalagyan ng pabango, babalutin siya ng puting-puti na tela at magdarasal ang mga Muslim na sana siya ay tanggapin ng Allah sa mataas na antas ng paraiso. So ginawa ito kay Alqama at walang iba na nag-lead sa pagdarasal sa Salatul Jannasa bago siya ilibing, kundi ang Propeta Muhammad, peace be upon him. Pero kaya ako, pasensya kayo sa pagiging emosyonal ko, dahil nung ako'y maliit pa, taga Iloilo ako katulad ng nasabi ko, nagiging kapansin-pansin at hindi ko makakalimutan na noong araw, kahit nung ako ay hindi pa Muslim, nagawa ko mga mahal na manunood na 7 taon bago ako umuwi sa amin. At sa loob ng 7 taon, hindi ko man lang naalaala ang aking mga mahal na magulang. At ang iba pa na nangyayaring katotohanan, na noong kami ay maliliit, may mga kamag-anak kami, may mga kapitbahay, na ang mga magulang ay nagpapaligsahan kung paano nila mapaunlad ang kanilang mga anak. Ang iba, nagbibinta ng kalabaw, nagsasangla ng lupa para mapaaral ang kanilang mga anak. At nangyari nga ito na naging professional ang kanilang mga anak. May mga naging guro, may naging engineer, may naging nurse, may mga naging accountant. At nang sila ay naging ganap na professionals ng ibang bansa, ng ibang bayan, at sa loob ng 5 taon, 6 na taon, 7 taon, nakalimutan nila ang kanilang mga magulang na lubos na naghirap sa kanila upang sila ay umunlad. At ang iba, kung kailan sila pinadalhan ng telegrama at sinabi na kung saan ka man naroroon, sana umuwi ka dahil ang tatay mo ay malubha ang karamdaman. So dahil nabalitaan nga niya na malubha ang kanyang ama, dali-dali na umuwi, pinuntahan ang tatay niya sa ospital na nakadextrose at maraming masasarap na pagkain ang kanyang dinala. Ang iba naman, kung kailan pinadalhan ng telegrama na kung saan ka naroroon, umuwi ka dahil ang nanay mo ay patay na. So at saka na lang uuwi, nakita niya na ang kanyang ina ay nasa mumurahing kabaong, bumili siya ng mamahalin, inilipat ang nanay niya sa mamahaling kabaong, dinala sa simbahan, nilagyan ng maraming mga magagandang bulaklak. Mga mahal na nunood, ano ang magiging faida, ang magiging benefit nito? Ang turo ng Islam habang tayo nabubuhay, at kung nabubuhay pa ang ating mga magulang, matuto tayo na magtanaw ng utang na loob sa kanila.
of course, obligasyon ng isang nagkautang na matuto magtanaw ng utang na loob sa kanyang mga magulang. So alam nating lahat na ang nagbigay buhay sa atin ay ang Panginoong Diyos, ngunit ang naging instrumental sa paglitaw natin sa mundong ito, walang iba kundi ang ating mga mahal na magulang. So